Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Paano mo masasabing nagkasala ang isang tao? Bawat bansa ay mayroong kanya-kanyang batas, ngunit hindi lahat ay magkakapareho. Paano natin masasabi na tama ang batas kung mayroong mga batas na hindi naman mabuti? Maging ang Israel ay mayroong mga batas at ito ay kaloob sa kanila ng Diyos para sa kanilang pamumuhay. Ano ang naidudulot ng mga batas na ito? Ilan sa mga halimbawa ng batas ay ating matatagpuan sa 5 kabanata ng Bilang, unang talata hanggang 6 na kabanata, talatang 7. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral sa banal na salita ng Panginoon. Lumalaon, tumatagal, sumasarap at bumubuti. Iyan po ang ating pananaw sa ating pag-aaral sa Aklat ng Bilang. Akala ng iba ay hindi maganda at walang mabuting mensahe para sa atin ang aklat na ito. Subalit kung ating bibigyan ng malalim na pag-aaral ang aklat na ito, matutunghayan natin na ito ay may yamang magdudulot ng kasaganahan sa ating buhay at mga mensaheng angkop na angkop sa kasalukuyan nating panahon. Sa nakaraang kabanata ay natunghayan natin ang maayos na kampo ng mga Israelita at ang payapa nilang paglalakbay sa disyerto. Ang lahat ng kanilang paghahanda sa paglalakbay na ito ay naging maayos sapagkat kasama nila ang Panginoon. Ang paglisan na ito ng mga Israelita mula sa Ehipto ay nagpapaalala rin sa atin na tayo bilang mga mananampalataya ay mga manlalakbay lamang sa sanlibutan ito. Tayo ay mga banyaga lamang sa daigdig na naglalakbay patungo sa lupang pangako. Kaya naman, tayo ay dapat na lumakad ng may katapatan at may tunay na pagsamba sa Panginoon. Ang bahaging ito ng aklat ng mga bilang na ating pag-aaralan sa mga sandaling ito ay may kinalaman sa tuntunin ng paglilinis sa kampo ng mga Israelita. Mula 5 hanggang 8 kabanata ay matutunghayan natin ang dahilan kung bakit kailangang linisin ang kampo. Ito ay dahil sa ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay banal at dalisay na Panginoon. Nais ko pong buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa 5 kabanata ng Bilang. Babasahin ko po ang 1 hanggang 4 na talata na ganito po ang sinasabi. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, "Iutos mo sa mga anak ni Israel na ilabas sa kampo ang bawat ketongin at bawat may tulo at dinudugo at ang bawat marumi dahil sa napahawak sa patay. Kapwa ninyo ilalabas ang lalaki at babae, sa labas ng kampo ninyo sila ilalagay upang hindi madungisan ang aking kampo na aking tinitirhan." Gayon nga ang ginawa ng mga anak ni Israel at inilabas nila sa kampo kung paanong sinabi ng Panginoon kay Moises ang gayong ginawa ng mga anak ni Israel. Makikita natin sa mga talatang ito na dapat nilang ilabas ang mga may sakit na ketong. Marahil ang paghihiwalay na ito sa mga may karamdaman ay tila ba marahas na gawain, subalit dapat itong gawin dahil sa makatwirang dahilan, sapagkat kung hindi, ang panganib na makahawa ay lalaganap sa bayan. Gayun din naman, ang kampo ay itinuturing na banal kung kaya't ang presensya ng karamdaman ay hindi dapat na panatilihin sa loob nito. Ang utos na ito ay dapat na gawin ng mga namumuno sa Israel, hindi dahil sa kagustuhan nila, kundi pagtupad sa kalooban ng Diyos. At sino-sino nga ba ang dapat paalisin sa loob ng kampo? Sangayon sa ating binasa, una ay ang mga may ketong. At sa ating pag-aaral sa aklat ng Levitiko, natunghayan natin na ang ketong ay sagisag ng kasalanan. Ang sinuman na mahawakan ng sakit na ito ay magkakaroon ng sakit sa laman. Sagisag rin ng espiritual na kalagayan kung saan ang tao ay nabubuhay alinsunod sa naisin ng kanyang pita ng laman. Sa madaling salita, tayo rin naman ay mga ketongin
dahilan sa ating kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit ang paghuhugas ng dugo ni Kristo ay dapat maganap sa buhay ng tao, sapagkat kung walang paglilinis ng dugo ng Panginoon, tayo ay hindi magkakaroon ng banal na relasyon sa Diyos. Kamakailan lamang ay may namatay na lasenggo at babaero. Mayroong mga nagsasabi na siya raw ay naging huwaran at pagpapala. Ngunit hindi ko matanggap ang bagay na iyon sapagkat ang Diyos ay hindi mangmang. Hindi pagpapalain ng Panginoon ang namumuhay sa kasalanan. Sa aklat ng Hebreyo, Kabanata 12, talatang 29 ay ganito po ang sinasabi, sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na nakatutupok. Samantala, nasusulat naman sa aklat ng Awit, Kabanata 89, talatang 7 ang ganito, isang Diyos na kinatatakutan sa kapulungan ng mga banal, dakila at kakilakilabot kaysa lahat ng nasa palibot niya. Kaibigan, nais kong malaman mo na ang madalas na ugat ng ating mga problema ay ang ating mga kasalanan na ipinagwawalang bahala natin. Marami sa mga simbahan ngayon ang nagiging pikit ang mga mata sa mga kasalanang lumalaganap sa lipunan at sa buhay ng mga tao. Oo nga't maraming mga dumadalo sa mga simbahan at nagkakaloob ng kanilang salapi sa Diyos, subalit ang kanilang puso ay may mga lihim na kasalanang niyayakap nila. Kaibigan, ating alalahanin na ang Diyos ay isang apoy na nakatutupok. Hindi niya pagpapalain ang buhay na may itinatagong kasalanan. Ngayon, sa kampo ng mga Israelita ay nabasa natin na may mga taong kinakailangang paalisin sapagkat magiging panganib sila sa kapulungan. Tulad halimbawa ng sakit na AIDS at SARS na kinatatakutan noong lumipas na mga panahon. Marami ang nag-ingat sapagkat ayaw nilang makapitan ng ganitong nakamamatay na karamdaman. Kaibigan, napakahalaga ng kalinisan ng Israel sa harapan ng Diyos, sapagkat kung pag-aaralan natin ang aklat ni Josue, matatagpuan natin roon na ang kabiguan ng mga Israelita sa digmaan ay bunga ng pagkakasala ni Ikan. Ang taong ito ay nagnakaw ng mga samsam, gayong ipinagbilin sa kanila ng Diyos na huwag gagawin ang gayong bagay. Kailangang ilantad ang pagkakasalang ito sapagkat kung hindi, ay hindi nila magagapi ang bayan ng Ai. Sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanata 12, talata 14 ay ganito po ang ating mababasa, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Ako po ay naniniwala na magkakaroon ng espiritual na pagkagising sa loob ng mga simbahan at sa ating lipunan kung ang mga mangangaral, kung ang mga tagapagturo, mga awit at mga pamunuan ng simbahan ay magpapakumbaba at pagsisisihan ang kanilang mga kasalanan. Ang mga kasalanan na nagawa ng laman ay tulad ng ketong. Hindi tayo pagpapalain at magtatagumpay kung mananatili ang kasalanan sa ating buhay. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 5 hanggang 7 talata. At nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, sabihin mo sa mga anak ni Israel, kapag ang isang lalaki o babae ay nakagawa ng anumang kasalanan na nagagawa ng mga tao sa pamamagitan ng pagtataksil sa Panginoon, ang taong iyon ay nagkakasala at kanyang ipahayag ang kanyang kasalanang nagawa at kanyang pagbabayarang lubos ang kanyang sala at dadagdagan pa niya ng 5 bahagi at ibibigay sa ginawa ng pagkakasala. Bilang halimbawa, ang kautusan sa talatang ito ay ipinamuhay ni Zacchaeus. Ganito po ang ating mababasa sa aklat ng Lucas, Kabanata 11, talata 8. Si Zacchaeus ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibibigay ko sa mga dukha, at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kanino mang tao, babayaran ko siya ng 4 na ulit. Ang ginawa ni Zacchaeus ay higit pa sa hinihingi ng batas ni Moises. Ang pagbabayad pinsala ay kinakailangan niyang gawin sapagkat katibayan ito ng kanyang tunay na pagsisisi. Gayun din naman, ang ating relasyon sa Diyos ay hindi magiging matimyas kung ito ay hindi maitutuwid. Sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kabanata 7, talatang 10 ang ganito, sapagkat ang kalungkutang naaayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam
Subalit, ang makasanlibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Marahil ay iniisip ng iba na ang pagsisisi ay pagpapatulo lamang ng luha at pagkatapos ay babalik sa dating kasamaan. Ngunit ang tunay na pagsisisi ay wala sa pag-iyak kundi sa pagtutuwid at pagbabayad ng pinsala na nagawa ng kasalanan. Ipinagtatapat sa Diyos ang nagawang kasalanan. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa Aklat ng Mateo, Kabanata 5, talatang 23 at 24 ay ganito, "Kaya't kung maghahandog ka ng iyong kaloob sa dambana at doon ay naalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo at humayo ka. Makipagkasundo muna sa iyong kapatid at saka ka magbalik at maghandog ng iyong kaloob." Mayroong mag-aaral sa Bible School na madalas magnakaw ng pagkain sa kusina. Halos gabi-gabi ay ginagawa niya ito nang walang paalam. Subalit isang araw, ang estudyanteng ito ay nakarinig ng pangangaral tungkol sa pagsisisi at dapat ituwid ang kasalanan. Bunga nito, nilapitan ng estudyante ang ingat-yaman ng paaralan at binayaran ang lahat niyang mga ninakaw. Ipinagtapat rin niya sa Diyos ang lahat ng kanyang nagawang pagkakasala at humingi ng kapatawaran. Kaibigan, maliban sa ganitong paraan na hindi natin makakamit ang payapang kalooban sa harapan ng Panginoon. Ang tunay na pagsisisi ay pagbabago ng buhay. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 5 kabanata ng 2 Korinto talatang 17 ay ganito, "Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago." Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang mga talatang 11 hanggang 19 ng 5 kabanata ng Bilang na ganito po ang sinasabi. "At nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, sabihin mo sa mga anak ni Israel, kung ang asawa ng sinumang lalaki ay lumihis ng landas at hindi naging tapat sa kanya at may ibang lalaking sumiping sa kanya at ito ay nakubli sa mga mata ng kanyang asawa at siya ay hindi nahalata kahit na dinungisan niya ang kanyang sarili at walang saksi laban sa kanya at hindi siya nahuli sa akto, o kung ang diwa ng paninibugho ay dumating sa kanya at siya ay naninibugho sa kanyang asawa, bagaman hindi niya dinungisan ang kanyang sarili, dadalhin ng lalaki sa pari ang kanyang asawa at dadalhin ang handog na hinihingi sa babae, 10 bahagi ng 1 epa ng harina ng sebada. Hindi niya bubuhusan ng langis o lalagyan man ng kamanyang, sapagkat ito ay handog na butil tungkol sa paninibugho, handog na harinang alaala na nagpapaalala sa kasalanan, at ilalapit ng pari ang babae at papaharapin sa Panginoon. At ang pari ay kukuha ng banal na tubig sa isang lalagyang luwad at dadampot ang pari ng alabok na nasa lapag ng tabernakulo at ilalagay sa tubig. Papaharapin ng pari ang babae sa Panginoon at ipalulugay ang buhok sa babae at ilalagay sa kanyang mga kamay ang handog na butil na alaala, na handog na butil tungkol sa paninibugho, at hahawakan ng pari sa kamay ang mapapait na tubig na nagdadala ng sumpa. Siya'y panunumpain ng pari at sasabihin sa babae, kung walang sumiping sa iyo na ibang lalaki at kung hindi ka bumaling sa karumihan habang ikaw ay nasa ilalim ng kapamahalaan ng iyong asawa, ay maligtas ka nawa sa mapait na tubig na ito na nagdadala ng sumpa. Sa mga susunod na talata ay sinasabi na iinumin ng babae ang mapait na tubig. Kung sasakit ang kanyang tiyan at mamamaga ang kanyang mga hita, ay susumpain siya sa harapan ng mga tao. Ngunit kung walang mangyayari sa kanya, ay ipapahayag siyang malinis at papalayain. Ang pagsubok na ito ay mabigat sa kaisipan, lalo na't kung siya ay nagkasala. Ang mga lalaki ba ay hindi nagdadaan sa ganitong mga pagsubok? Kaibigan, nangyayari ang ganitong pagsubok sa mga lalaki. Subalit sa pagkakataong ito ay lalaki ang nagkakaroon ng pagdududa sa kanyang asawa. Ngunit ang mga lalaki ba ay gumagawa rin ng ganitong pagkakasala? Sang-ayon sa aklat ng Levitiko at Deuteronomio, ang sinumang magkasala ng pangangalunya, lalaki man o babae, ay dinadala sa liwasan at doon ay binabato hanggang sa mamatay. Subalit sa aking palagay, marahil babae lamang ang binigyan ng halimbawa sa kautusan sapagkat ito ay maaaring sumailalim sa kalagayan ng iglesia.
Tungkol sa katapatan at pag-ibig ng Panginoong Hesus, tayo ay walang pagdududa. Ngunit, tungkol sa relasyon ng Iglesia, tayo ay nasa pagsusuri. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon na siya ay Diyos na mapanibughuin. Ngunit, ang paninibugho ng Panginoon ay hindi tulad ng makasariling paninibugho nating mga tao. Ang paninibugho ng Diyos ay gawa ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. Minsan ay may narinig akong isang babae na nagtatanong, "Hindi naninibugho ang aking asawa, hindi niya kaya ako iniibig?" Ang sabi ng iba, ang pag-ibig raw ay nakikita rin sa pamamagitan ng kanyang paninibugho o pagsiselos. Kaibigan, ang ating Diyos ay mapanibughuin. At bakit? Sapagkat mahal niya tayo at hangad ng Panginoon na tumugon tayo sa kanyang pagmamahal. Huwag nating ibigay ang ating panahon at lakas sa mga bagay na maglalayo sa atin mula sa Kanya. Ibigin natin ang Diyos ng buo nating kalooban. Ang batas tungkol sa paninibugho ay ibinigay ng Diyos sa Israel bilang proteksyon na rin sa mga babaeng mayroong mga asawang mapanibughuin. Ang batas na ito ay nagpapaalala rin tungkol sa matapat na layunin at kalikasan ng pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay itinatag ng Diyos na nakasalig sa katapatan at kabanalan. Kaya nga, ang pangakong binabanggit sa pag-aasawa ay dapat na panindigan ng may katapatan. Sa totoo lang, ito ay malaking pananagutan ng mag-asawa sa harapan ng Diyos. Ngunit, nakalulungkot lamang isipin na maraming mga mag-asawa ngayon ang nawalan ng katapatan sa kanilang relasyon. Ito ang mga sugat ng tahanan at iyak ng ating lipunan. Sa ating pagpapatuloy, dumako po tayo sa ika-6 na kabanata ng Bilang. Ito ay may kinalaman sa mga batas tungkol sa mga Nasarita. Nakatatawag pangsing malaman na ang pagiging Nasarita ay hindi ipinag-uutos ng Panginoon. Subalit para sa mga Israelitang naghahangad na higit pang malalim na relasyon sa Diyos, ito ay ang pagtanggap ng panata na maging Nasarita. Babasahin ko po ang 1 hanggang 3 talata tungkol sa mga tuntuning dapat gawin sa pagtupad ng panatang ito. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, "Sabihin mo sa mga anak ni Israel, kapag ang sinumang lalaki o babae ay gagawa ng panata ng isang Nasarita upang italaga ang sarili para sa Panginoon, ay lalayo siya sa alak at sa matapang na inumin. Siya hindi iinom ng tubig mula sa alak o anumang inuming nakalalasing. Niiinom man ng nakalalasing, niiinom man ng anumang katas ng ubas o kakain man ng ubas na sariwa o pinatuyo." Sa pagiging isang Nasarita, ang pagbabawal ay nakasalig sa mabuti at sa masama. Sa madaling salita, nasa tuntunin ng itim at puti sa mata ng tao ang pamumuhay noon. Ngunit, sa bawat mananampalataya ni Kristo, ang batayan ng pamumuhay ay ang kaluwalhatian ng Diyos at hindi ang material na tuntunin. Sangayon sa talata, ang unang ipinagbabawal sa mga Nasarita ay ang pag-inom ng alak. May mga nagtatanong kung bawal o masama raw uminom ng alak. Tungkol sa sinasabi ng Biblia, ganito ang ating mababasa sa Aklatang Kawikaan, Kabanata 20, unang talata. Ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay manggugulo, at sinumang naililigaw nito ay hindi matino. Sangayon sa Kabanata 21, talatang 17 ay ganito, "Ang umibig sa kalayawan ay magiging duka, ang umibig sa alak at langis ay hindi sasagana." Walang tuwirang pagbabawal na sinasabi sa mga talatang ito, ngunit napakaliwanag na dapat nating suriin kung ang ating bagay na ating gagawin ay magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kapag ikaw ba ay uminom ng alak, ay niluluwalhati mo ang Diyos? Nagbibigay ka ba ng papuri sa Kanya sa pamamagitan ng pag-inom nito? Iyan ang dapat nating itanong. Ang sabi ni Pablo sa Aklat ng mga taga-Kolosas, Kabanatang 3, talatang 17 ay ganito, "At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya." Sa salita ng Diyos, ang alak ay simbolo ng makasanlibutang pagsasaya. At ang layunin ng pagiging Nasarita ay ang makasumpong ng kagalakan sa Diyos. Nakalulungkot isipin na maraming mga mananampalataya ngayon ang hindi pa nakasusumpong ng kanilang kagalakan sa Panginoon.
Ang nagiging kasayahan nila ay ang mga bagay ng sanlibutan at ang mga programa ng sanlibutan sa halip na ang persona at ginawa ni Kristo. Kung sila man ay dumadalo sa mga gawain o sa simbahan, sila ay tulad lamang ng mga tuta na natutuwa sa mga mumong naglalaglag mula sa hapag ng kainan. Higit pa rito, mayroong mga mangangaral na hindi pinaghahandaan ang mensahe na kanilang ituturo. Basta't makadampot na lamang ng ilang talata sa Biblia ay isisigaw na. Wala silang ginagawang maingat na pagsusuri sa mga talata na dumadaan sa taimtim na pag-aaral at pananalangin. Samantala, ang mga dumadalo naman sa simbahan ay nasisiyahan na sa mga kwento ng pastor kahit na hindi ito naipapaliwanag ang talatang dapat ituro. Para sa kanila, hanggat sila'y napapatawa ni pastor, ay ayos lang ang lahat. Mga kaibigan, saan at kanino kayo nakasusumpong ng kagalakan? Ang ikalawang ipinagbabawal sa mga Nazarita ay ang pag-aahit ng kanilang ulo. Ganito ang sinasabi sa 5 talata ng 6 na kabanata ng Bilang. Sa lahat ng mga araw ng kanyang panata bilang Nazarita ay walang pang-ahit na daraan sa ibabaw ng kanyang ulo hanggang sa matapos ang mga araw ng pagkabukod ng kanyang sarili sa Panginoon, siya ay magiging banal. Kanyang pababayaang humaba ang buhok ng kanyang ulo. Tungkol rito ay may mga katanungang sinasabi. Hindi ba't sabi ng Biblia ay hindi maayos na ang lalaki ay magpahaba ng buhok? Kaibigan, ako ay personal na umaayon sa sinabi ni Pablo tungkol sa kahihiyan ng mahabang buhok. Ngunit sa mga may panata tulad ng mga Nazarita, tinitiis nila ang ganitong mga panlilibak sapagkat nagpapahaba sila ng buhok para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Tungkol sa ating buhay pananampalataya, malinaw na hindi tayo nauunawaan ng sanlibutan sapagkat sila ay wala kay Kristo. Nariyan ang kanilang pag-uusig at pagtatanong sa atin sapagkat iba ang ating pag-iisip sa kanilang pag-iisip. Subalit tinitiis natin ang kanilang panglilibak sapagkat ginagawa natin ang isang bagay bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang ikatlong pagbabawal na nakalakip sa panata ng pagiging Nazarita ay ang hindi paghipo ng patay. Ganito po ang ating mababasa sa talatang 6 at 7. Sa lahat ng araw ng kanyang pagbubukod ng kanyang sarili para sa Panginoon, ay hindi siya lalapit sa bangkay, maging sa kanyang ama o sa kanyang ina, o sa kanyang kapatid na lalaki o babae. Kapag sila'y namatay ay hindi siya magpapakarumi, sapagkat ang kanyang pagpapakabukod para sa Diyos ay nasa kanyang ulo. Sinabi natin na ang mga may malubhang karamdaman tulad ng ketong ay inilalabas mula sa kampo ng mga Israelita at maging sila na nakahipo ng patay. Tungkol rito, nais kong sabihin na ang daigdig ay lugar ng mga patay. Ang kamatayan ay tatak ng sumpa ng kasalanan. Ito rin ay hatol na itinakda ng Diyos laban sa kasalanan ng tao, sapagkat ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Ang mga Nazarita ay pinagbawalang humipo ng mga patay. Dapat siyang lumayo sa mga bagay na makapagpaparumi sa kanya. Ang Panginoon lamang ang dapat na maging una sa kanyang buhay. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 10 kabanata ng Mateo, talatang 37, ang umiibig sa ama o sa ina na higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae na higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay, muli po kaming nagpapasalamat sa panahong ito. Muli salamat po sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Hinihiling po namin na ito ay magpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.